Para alam ng komite, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong pwede, posibleng magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. Ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Sino? Engineer Bryce. Ha? Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Bakit hindi mo sabihin everything else starts from the planning services sa opisina ni Yusek Catalina Cabral. Hawak niya yung MIS, hawak niya yung PCMA, hawak niya yung MYPS, hawak niya yung RBIA, hawak pa niya yung HDM4. Senator Gatchalian, maliwanag eh. Pupuntahan siya ng mga paboritong mga politiko. Dito na ang program ang pinag-uusapan natin eh. Tama lang na sinabi mo eh, walang description to eh. Flood control, papasok sa 002, hindi ba? Pero wala kayong guidelines doon eh. Papasok ang mga politiko dyan na maghahanapan, ito na yung paborito niya, lahat ng ito dyan na matutupad dyan. Istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes po, Your Walang Honor. context Sige. eh. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to Yes, follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero, Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, opo, So after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, just to point out, Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's Yeah. okay. But later, we'll leave you your time, your 5 minutes Thank you. after the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, have Mr. Chair. I just 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up po. For the information of our of the committee, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Ano? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros, mihingi ng 30%, maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako, si Senator Estrada humingi ng 30%, maniniwala ba tao? Yes.
Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni DE Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Meron ba may nakita ka ba? Sagutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Senator Win. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, umalis na ho si Secretary Vince. Meron pong representative ang DPWH. Is there anybody from the DPWH? Who May is, naiwan bang staff? Meron bang representative? Dinala niya lahat. Dinala niya lahat. Anyways, Mr. Chairman, do we have a representative from COA, Mr. President? COA? Anybody from COA? Wala rin. No, well, Mr. President, yung punto ko ho kasi, ang District Engineering Office, parang maliit ho yan ng DPWH. No? Sila yung nagpaplano, sila gumagawa ng work program, sila rin nagpapabid, sila nag-i-inspect, at sila rin nagbabayad sa kontraktor. So kung nagsasabuatan ho yan, wala na ho tayong magagawa. Pero meron ho tayong safeguard dyan, yung COA. That's why it's important na matanong ho natin yung COA, lalo na ho yung revelation po ng ating chairman, Senator Lacson, na yung mga projects na binayaran, for example po, may isang project in just 34 days na bayaran na from the time the notice of award na bigay. Meron nung isang project in 15 days after the notice of award na bayaran na ho. So lahat po ito lalabas sa post-audit. Ang tanong, bakit ho nakalampas po sa post-audit? At sunod-sunod po yung pangyayari. So may I request the committee na maimbitahan po ang COA, specifically po yung resident team, audit team leader na si Ms. Cinderella Santos. Siya po yung in charge, I believe, during those times. And also the other COA resident auditors who were present during the times of 2022 all the way this time. We'll do that, Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chairman. Tatalong po ako sa ibang topic and I want to direct this to the DBM. Sa DBM, Yusek, under the unprogrammed allocations, pwede bang meron bang flood control projects na pinupondohan? Your Honor, yes, Mr. Chair, we have funded some flood control projects under the unprogrammed appropriations. Itong mga flood control projects, are these specified in the GAA? Naka-align item ba sila? Kasi unlike sa program, nakasulat sa libro yon. Yung pinakita ni Senator Joel, lahat nakasulat sa libro yon. So, sa unprogram ba, naka-ano ho siya? Naka-line item ho siya? There is no list of unprogrammed appropriations for rather for flood control projects, Mr. Chair. So wala hong line item sa unprogram, pero napopondohan using the unprogram. Yes, Mr. Chair. Tama. So magkano ho ang, before I do that, ano ho ang proseso sa pagre-request ng flood control sa unprogrammed funds? So, Mr. Chair, as far as the provisions of the unprogrammed appropriations, there is a need for us to have a certification of excess revenue from the Bureau of the Treasury before we unlock the unprogrammed appropriations. Now, as to the
release of the projects for other, not only for the not only for the flood control, but also for other projects, infrastructure projects. Because we have some, under the provision po, mayroon po tayong tinatawag na yung support to infrastructure projects and even social services. So That's a GIP. yes, Mr. Oo, Chair. yung sa GIP under and program. But we want to focus on program. Paano makaka-access para sa flood control project sa UN program? Assuming may excess fund. Ano ang proseso? Sino magre-request? Sino mag-approve? Okay. So the process, Mr. Chair, is nandun po sa ano natin, special provision kung ano yung mga priorities po natin as to how we're going to fund the program appropriations. So we have a list here, Mr. Chair, of those approved already, the program appropriations. No, let's talk about the process first. Paano yung proseso? For flood control lang For flood control, alam ko meron yang social services, meron yang military modernization, but let's focus only on flood control. Paano ang proseso para ma-access ang program para sa flood control projects? Ano ang step 1? Anong step 2? Kasi hindi siya naka-line item, di ba? Tama, Yusek? Yeah. Naka-lump-sum ang program, Yeah. correct? So walang line item siya. Hindi natin alam kung ano yung mapopondohan. Yes, correct? Mr. Chair. So ano ang proseso ngayon para mapondohan yung mga flood control projects? Yeah, basically, Mr. Chair, it's a request from the agencies. And this particular case, the Department of Public Works and Highways, you have to submit the special budget request for us. So of course, with the supporting documents that these projects are being evaluated and ready for implementation, Mr. Chair. Okay. So ang assumption nyo, in-evaluate to ng DPWH, ang assumption nyo ay meron siyang dokumento. Yes, Mr. Chair. And then after that, what is the approval process? So basically, this is being approved by the Department of Budget and Management, the secretary, who will be the one to sign, of course, the release documents for those requests for flood control or under the program appropriations. So from DPWH, it goes to an approval process, and who approves it? From the DBM, the secretary, The Mr. Chair. secretary Yes. of DBM approves the flood control Yes, Mr. projects. Chair. Okay. And then among maraming sinasubmit yung DPWH, 'di ba? Nagsasubmit sila flood control, nagsasubmit sila ng kalye, nagsasubmit sila ng iba-iba. Who now prioritizes which infrastructure projects will be funded? Pag sinabit sa inyo. So basically, Mr. Chair, we ask them also what are their priorities. So that's why if ever that will be their priority, then that will consider that. Then kami po the DBM will process now this a special budget request from the department agencies, Mr. Chair. Does DBM prioritize which infrastructure projects will go first? For example, unahin muna natin kalsada, unahin na muna natin bridges, o unahin na muna natin flood control. Okay. Sino ang nagdi-dictate? Kasi alam ko maraming sinasabit sa inyo yan eh. Mr. Chair, as far as the nakalagay sa special provision po kasi, ang prioritization first is unahin po natin yung if this is for the whole general for the unprogrammed appropriations. Una po, personal benefits, okay? Second is the social services program natin. No, just on flood control lang. Okay. Just on infrastructure project. Who prioritizes the release of infrastructure projects? Mr. Chair, may I interject with the Saan permission? program ba? Yes, go ahead. With the permission of Senator Gatchalian. Mr. Yes, Chair, I think the DBM is not being forthright. Ang tinatanong po kasi sa inyo, sino nagpa-prioritize? Sino sa DPWH? Bakit hindi mo sabihin everything else starts from the planning services sa opisina ni Yusek Catalina Cabral? Siya lamang, she is the only person and nobody else ang nakakaalam nito sapagkat lalo na ngayon, siyang may hawak lahat ng database ng DPWH.
hawak niya yung MIS, hawak niya yung PCMA, hawak niya yung MYPS, hawak niya yung RBIA, hawak pa niya yung HDM4. Wala nang iba, siya lang. At kanina, kung sinagot mo lang kagad si Senator Gatchalian, maliwanag eh. Pupuntahan siya ng mga paboritong mga politiko. Dito na ang program ang pinag-uusapan natin eh. Tama lang na sinabi mo eh, walang description to eh. Flood control, papasok sa 002, hindi ba? Pero wala kayong guidelines doon eh. Papasok ang mga politiko diyan na maghahanapan, ito na yung paborito niya, lahat ng ito diyan na matutupad diyan. Kasi dati kasi sa DBM, panahon ni Secretary Jokno, alam ko po yun, 2019, manual po yung ginagawa. Pupunta yung mga staff Excuse me, ni... Senator Marcoleta. Nakaligtaan ko, nakarami na kayo ng tanong. Oo nga pala. Back to Senator Sherwin. Salamat sa inyong pagpapasensya. Senator, Salamat, Chairman, Senator. ako gumagalang lang ako sa nakakatanda. So, babalikan ko lang, Mr. Chairman. Yusek, magkano ang na-release for flood control in program ba for 2023? Mr. Chair, for 2023, for our Flood control lang. okay. Senator Sherwin, you have Yeah. 5 seconds. Sige, I'll Okay, wrap up, but- Mr. Chairman. okay. I'm just... There is a total of 34 billion pesos, 34 billion 056,000 million 497,000 For 2024. 2024, it's 107.9 billion, Mr. Chair. But Mr. Chairman, let me just make a point. No, I'll show on slide 2, Mr. Chairman, because humingi kami sa DPWH yung mga projects ng 15 top contractors. We requested, Carla, paki-flash, a list of all the projects of all the top contractors. And may napansin ho kami na yung Wawaw Builders on slide 5 pala, Carla, on slide 5, mayroon project ho ang Wawaw Builders worth 1.5 billion, wala ho sa NEP at sa GAA. Can you flash? Hindi ho namin mahanap kung paano ho napondohan. 1.5 billion, this is only one contractor we tested. So hindi ho namin mahanap. And then, pinasubmit ho namin in DBM kung ano po yung mga saro nila sa program amounts on slide 6, Carla. We saw that yung Wawaw Builders napondahan yung kanyang mga projects through unprogrammed amounts, no? Na hindi ho naka-line item sa GAA. So these are just requested by the DPWH through the DBM, and kaya nga tinatanong ko ano ba yung process, and decided upon by the Secretary of DBM. So gusto ko malaman, ito yung nakita ho namin, no? Ito po yung laman sa GAA. And on slide 14, nakita ho namin for fiscal year 2023, almost 25 billion ang na-fund for flood control, and fiscal year 2024, almost 85 billion for flood control. Marami pa ho kasi ibang mga sorry, projects. Senator, can we take this up after Senator Bato or after our lunch break? Yes, Kasi Mr. medyo Chairman. mahaba. I'll wrap up na, Mr. Alright, Chairman. sige. So, Mr. Chairman, the point I'm trying to make is outside of the program 270 billion, meron pa ho mga, just to give you an example, for 2024, 731 billion of unprogrammed amounts. Sa 2023, 800 billion na pwede pong kuhain at gamitin for flood control. So hindi natin nakikita to because wala hong line item. Parang naging pork barrel ho to ng lump sum that we need to take a look. Yan din po yung ginamit ng isang congressman sa Oriental Mindoro, unprogrammed, doon bumunot. Correct. That's why, Anyway. Mr. Chairman, as a policy nga, I wanted to propose to our colleagues na tanggalin na huwin ang program kasi nagiging kitty lang o nagiging lump sum. At ginagamit lang ho to in
projects na hindi naman nabe-vet ng mabuti. Thank you. Thank you, Mr. Anyway, Chairman. you're the chairman of Chairman. the Finance Committee. You can take that up during the in plenary or even during the committee hearing. Senator Bato de la Rosa is Mr. Chairman, recognized. just on this point, with the indulgence of Senator Bato, may the committee collect or get the list of the flood control in the unprogrammed funds from 2022 to 2025. Do we have that list, Mr. Chairman? Submitted to the committee, Yeah, Mr. It's Chairman. already, Yeah. so we have that list already. Thank Yeah. you. Senator de la Rosa. After Senator de la Rosa will go on break, Mr. Chair, we'll come back at 1:30 na para I would like After to beg the indulgence of the chairman kung pwede para tuloy-tuloy yung line of thought, Mr. Chair. Pwede ba kami mag-swap ni Senator Villanueva? After lunch na lang ako, siya muna ngayon. Dahil Hindi, kaya kita tuloy-tuloy. pagbibigay, kakasal yung anak mo eh. Hindi counted si Senate. Mamaya tayo after lunch. Sige. Ikaw i-give up mo. Mag-lunch break tayo. Ikaw lang pagbibigyan ko kasi sabi kakasal yung anak mo eh. To be fair with Senator Villanueva, mag-lunch muna tayo, Mr. Chair. Kaya nga, Nakakaya So, naman sa kanya. Gusto ko siya Se- pagbigyan dahil yeah, tuloy-tuloy. hearing is tuloy-tuloy ito. suspended until 1:30 in the afternoon. Thank you, Mr. Chair. Tas ang tagal po, hindi po namin malaman kung sino po isakay kasi sobrang tinted po nung mga sasakyan. Eh, May suspect ka ba? May suspetsa ka ba in particular kung sino itong mga tao na tinatakutan mo? ah, Para alam ng committee na ito, kung may mangyari sa'yo, alam namin kung sinong pwede, posibleng magiging person of interest kung may mangyari sa'yo. ang po pwede lang naman pong gumawa sa akin dito. Sila Sino? Engineer Bryce. Ha? Sila Engineer Bryce saka sila Engineer JP. Engineer Bryce, Mr. Chair, pwede matanong si Engineer Bryce kung meron ba siyang balak na masama para dito kay Santos? Wala po. Hindi ko po iniisip yun. So, babalikan kita. Ms. Santos, may sinabi kang dito sa iyong affidavit, paragraph 18. Ayon kay Engineer Bryce, sa lahat ng pagkakataon, kinukuha nila ang buong bayad sa isang proyekto ay sila na ang bahala magbigay sa kapitan, sa mayor, kay D.E. Henry at iba pang may SOP. Totoo ba to? Yes, Your Honor. Ito sabi ni Bryce. Yes, Your Honor. Balikan kita, Bryce. Nagbibigay ka sa mayor, sa kapitan? Hindi po, Your Honor. Wala po. At wala po akong kausap na politiko. Kasi last hearing, sinabi mo na yung pera na kinuha niya sa land bank, hinahatid niya sa iyo, iniiwan mo lang sa opisina mo, at kinukuha na ni D. Alcantara. At hindi mo alam kung magkano yung pera na yun dahil hindi mo tinitingnan, hindi mo binibilang. Am I Tama. correct? Tama po, Your Honor. Nakabox po siya at mga nakasil po. Nakapak, nakasil. Opo. Ngayon may sinabi ka bago kanina na yung hatian ng SOP ay 20%. Pakiulit nga for the record. Ano po yun? Yung sa kita po ng nung in-house construction po. Yun po yung sinasabi ko na 40% po kay DE, 20% po sa akin, 20% po kay Engineer Mendoza at dun sa isa pa po namin kasama. So, kinuha niya yung pera sa total amount ng cost of project na binayaran ng DPWH, kinuha ni Santos.
Halimbawa, may isang project na 100 million. Yung 100 million, according to him, binabawasan niya ng 3% royalty para sa kanyang lisensya bago niya ibigay sa'yo. So what is 3% of 100 million? 3 million po. 3 million. So 97, kabuoang 97 million ibibigay niya sa'yo. Yung 97 million na yun ba yun ay, this is only an example ha, yung 97 million na binigay niya, yan ba yun yung 20% mapupunta kay, sabi mo, DA? 20%? Pakiulit nga yung distribution. Kung magkano po yung magiging pera na kinita, for example nga po kung nabigyan po ng 90 million o sabihin na po natin 100 million para madali po. Okay. Yung 40 million po doon na kay DE Henry Alcantara, 20 million po sa akin, 20 million din po kay Engineer Mendoza at 20 million din po doon sa isa naming kasama pa. So total of 100. Yes, Or kung 100 of the 90, binawasan na yan 3% eh. Binawasan na 3 million. So 97 million, yun ang hatian ninyo. 20%, 40% kay DA. Pakiulit. Opo, pero ibabawas pa po dito yung mga gastos, yung mga obligasyon po sa proponent. Ayan po, alisin po muna yun. Magkano ang sa proponent? Depende po. Minsan po meron pong 25%, minsan po 30%. Depende po kung sino po ang kausap ni Boss Henry. So ito mga proponent na ito, kilala mo ito? Meron po akong specific knowledge yun nga po dito kay Senator Joel at saka po kay Senator Estrada. Pero yung sa iba po, naka-blind lang po ko. Paano mo na nagkakaroon ka ng personal knowledge doon sa kanila? Anong Sinasabi po sa akin mismo ni Boss. For example nga po, may ibang... personal knowledge mo galing kay boss mo? Yes po. Sinasabi niya po sa So yan akin. ang personal knowledge mo, sinasabi niya. Yes po. For example po, sabi po ni Boss, yung ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. General Alcantara, wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Na binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GAA, nag-implement lang po kami. Ito Your Honor. mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian after na yon sa pander, yung proponent, Opo. binawasan na ninyo. Opo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? True sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino. Anong staff po ni Boss Henry tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng wala po akong hawak na ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogram ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi Wala. ng boss mo, wala kayong Senator- alam. Wala Senator- kayong alam Senator pagdating. De La Rosa, Yes, sir. whether program or unprogram, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sa GAA yun. No, not in your list. Sa GAA mismo.